Ang kwento na ito ay nagsimula kay Willy Wonka na naglalakbay sa buong mundo sa paghahanap ng mga kakaibang lasa upang lumikha ng pinakamasarap na tsokolate sa lahat. Pagkatapos ng mga taon na bumalik siya sa lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanya at gusto niyang sakupin ang lahat, ngunit ang lahat ay mahal na puno ng mga patakaran at kulang sa inspirasyon. Pero hindi ganoon si Wonka, wala siyang pera kaya natulog siya sa kalsada nang biglang may lumitaw na lalaki na nagngangalang Leia na nag-aalok sa kanya na manatili sa kanyang guest house kung saan ipinakilala niya si Trunks sa hindi kaaya-ayang si Mrs. Rabbit na dinala siya nito sa kanyang silid. Sa makipagpalitan ng barya at pumirma ng kontrata, binalaan siya ng isang maliit na batang babae na huwag pumirma, ngunit walang nakitang mali si Wonka sa pagkakasulat kaya ginawa niya. Kinabukasan pumunta siya sa sentro ng bayan at nagpahayag ng isang kahindik-hindak na produkto na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Lumilipad na tsokolate ay tila magic na lumalaki ang interes ng lahat ng mga seryosong tsokolate na nakaramdam ng pananapot ni Wonka. Bagamat mahal nila ang kanyang tsokolate ay hindi nila ito inamin at bigla silang nagsimulang mag-levitating fring. Ang karamihan ay nalutas ni Wonka ang lahat, ngunit dumating ang mga pulis at kinuha ang lahat ng kanyang pera, ngunit humingi si Wonka sa kanila ng isang barya upang mabuhay at nagbayad ng isa pang gabi sa guest house kung saan nalaman niya may utang siyang 10,000 barya na mahalagang sinisingil para sa umiiral sa lugar na iyon, at upang mabayaran ang kanyang kailangan niyang magtrabaho sa loob ng 27 taon na ipinadala sa paglalaba kung saan natuklasan niya na mas maraming tao ang ninuloko at kinundena ng mag-asawang greed. Doon niya nakilala si Noodle, ang batang babae na nagbabala sa kanya na huwag pumirma. Ay inalok siya ni Wonka ng tsokolate, ngunit hindi pa niya ito sinubukan. Mula sa kanyang sombrero na si Wonka ay naglabas ng isang bungkos na mga species at sangkap, naghahanda ng isang bagay na kapana-panabik. Samantala nakita namin ang mga flashback ng pagkabata ni Will na naninirahan sa tabing ilog kasama ang kanyang ina na isang hamak na magician. Noong kanyang kaarawan, binigyan siya ng kanyang ina ng isang chocolate bar at pinangarap niyang gawing sikat ang tsokolate na ito tulad ng kanyang pangalan na Wonka, ngunit ibinasura ng kanyang ina ang mga panaginip na ito at lumala ang mga bagay. Nang siya ay nagkasakit at namatay ay umaasa si Willy na matuklasan ang sikretong itinatago niya pa rin. Inalok niya ang dalaga na tulungan siyang magbenta ng mga tsokolate at mag-iwas sa pagbabahagi ng kita, at tinanggap niya naman. Samantala nakilala namin ang General Police Officer ng bayan na pumunta mula sa simbahan patungo sa isang lihim na bunker kung saan nagtipon ang negosyanteng lungsod na kilala bilang Chocolate Cartel. Tumawag sila ng pulis para imungkahin na alisin si Wonka sa lungsod dahil banta siya sa kanilang imperyo. Nag-alok sila sa pulisya ng 1,800 piraso ng tsokolate na kasing halaga pera sa kanya kaya tinanggap niya. Samantala sa labahan, si Wonka ay lumikha ng isang makina na automatikong naglalaba ng mga damit na umaalipin sa isang dog noodle. Ay tinulungan siyang makatakas, ngunit napagtanto nila na ang tsokolate ay ninakaw para mas kailangan niya ng giraffe ako ng gatas, kaya sinabi sa kanya ng batang babae na mayroong isa sa city, so kaya gumawa ang WKA ng isang espesyal na tsokolate na binigay ito sa guard na si Sue na nalasing na binigyan sila ng oras na pumasok sa zoo at hanapin ang giraffe na kinuha nila ang gatas at tumakas na may dalang isang bungkos ng mga lobo. Pagbalik sa lungsod, hinihintay ng pulis si Wonka na nagtatanong siya ay umalis sa pag-Fred sa kanya, ngunit si Wonka ay tumayo ng matatag at bumalik sa paglalaba kung saan isa sa mga lalaki na isang dating accountant para sa Chusel ay nagsabi kay Willy tungkol sa isang libro na may lahat ng mga krimen na ginawa ng negosyante, at pinatalsik pa rin siya ni Willy na pinasalamatan siya ni Willy. Tsokolate para sa lahat. Sa dulo alam ng lahat kung ano ang kanilang ginagawa kaya ang ibang mga bilanggo ay sumama sa kanya na tinutulungan si Willy na magbenta ng mga tsokolate sa buong lungsod upang matupad ang kanyang mga pangarap. Ngunit nalaman ng mga pulis at hinabol siya ng mapagtantong siya ay tumatakas sa mga imbornal. Ngunit isang gabi ay isang mausisa na nilalang lumitaw si Namlay. Ngunit isang ditag na sinabi niyang nakahuli sa kanya si Luffy ay hindi all pinalaya si Loa sa kanyang mga lupain dahil nakita niyang nagnanakaw si Will ng mga species at coca at wala nang nagawa kaya gusto niyang mabawi ang mga ito. Ay natama niya si Willy at ninakaw ang tsokolate na nagpapahina sa kanya.
Marami siyang wala pang mabenta ngunit ginulat siya ng kanyang mga kaibigan sa paglalaban na dinala niya si Willie sa isang lumang workhouse para magbenta siya ng mga tsokolate ng legal at itigil ang pagiging isang street vendor na nag-aangat ng kanyang spirit. Sa wakas ay binuksan niya ang kanyang gourmet store ngunit sa kasamaang palad ay ipinaalam ng pulis na si Trace Wonka ang negosyante na. Alam niya ang hindi kanais-nais na boss ni Willie kaya sinabi nila sa kanya na si Wonka ay tumakas at dapat niyang alagaan siya. Sa wakas ay binuksan ni Willie ang kanyang tindahan. Ang lugar ay kahanga-hangang puno ng mga kulay at lasa ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Nagsimulang lumaki ang mga tao. Mas maraming buhok na nagbabago ng kulay at nagagalit kay Wonka dahil sa galit ay may naghagis ng lampara upang masunog ang lahat na ikinasira ng loob ni Wonka na lingid sa kanyang kaalaman ay pinlano pala ng negosyante ang lahat. Sinubukan siyang pasayahin ng mga kaibigan ni Will ngunit nanatili siya sa nasusunog na lugar nang wala sa oras. Dumating ang negosyante na may dalang isang tumpok ng pera na nag-aalok nito kay Wonka kung aalis siya sa lungsod at hindi na muling tumawa nito na sa lalong madaling panahon ay mapalaya niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na malinaw na tatanggapin dahil wala siyang ibang pagpipilian na ipinadala nila. Sakay siya sa isang barko na babalik nang makipagkita siya sa upanumpa na humihingi ng dagdag na tsokolate. Gayunpaman hindi ito magawa ni Willie sa sandaling iyon. Napagtanto ni Willie na ang isa sa mga negosyante ay may kinalaman sa pansit. Pakiramdam niya ay nasa panganib na totoo sa kanyang instincts. Noong binayaran ang pagkamatay ng lahat, hindi nila pinakawalan ang pansit, sa halip ay ikinulong nila siya. Gusto ni Willie na bumalik sa lungsod ngunit napagtanto na ang bangka ay puno ng dinamita na gusto nila siyang patayin kaya tumalon siya sa dagat pabalik sa lungsod kung saan niya sinagip ang pansit ng magkasama. Kasama ang kanyang mga kaibigan na infiltrate nila the Cell's bunker, found the book with their darkest secrets, and they also brought the giraffe. But at that moment the businessman came. The leader was the girl's uncle. She was his niece, the heiress to the chocolate empire, but he separate her to secure ang kanyang mana ay lulunurin sila sa ilog ng kakao. Ngunit bago iyon ay pinakain sila ni Wonka ng isang bungkos na mga tsokolate na halatang kumain ang mga hanggal. Samantala dumating ang Umalumpa at may dalang jetpack, save na nalo at ang babae habang ang negosyante ay pumunta sa ang mga kalye sa pag-aakalang wala na si Wonka ngunit siya ay nagpakita at tumambad sa kanila ng isang librong nagkalat ng lahat ng kanilang tsokolate sa mga kalye. Sa wakas makikita muli ni Willie ang kanyang ina sa pamamagitan ng magic na isiniwalat ang sikreto na ang halaga ng tsokolate ay hindi nakasalalay sa mismong tsokolate kundi sa mga taong kabahagi mo. Ito bilang isang bonus na pansit ay muling nakipagkita sa kanyang ina at ibinigay ni Willie sa Umalua ang tsokolate na hiningi niyang pambayad sa kanyang utang, ngunit hiniling niya sa maliit na nilalang na maging test manager ng kanyang bagong chocolate factory habang bumili siya ng isang kastilyo sa ruins na gagawin niya. Kalaunan ay naging kilalang Wonka Factory. Maraming salamat po sa panonood.